Ang ating pong topic ngayon mga kaibigan ay ito pong mga DDS, mga Duterte supporters mga kaibigan, ay wala po silang panggalang sa patay. Wala po sa kanila yung paggalang, yung respeto sa patay. Wala po silang ganyan mga kaibigan. Oscar 7, patunay ba yan na si Amy ay di niya biological father, si FM Senior. Sara Daanay, Jean Delos. Yan. And Victor Lim, hi din po. Okay, meron na tayong sounds na. So mga kaibigan, tuloy na tayo, no? So ito po. Ang mga DDS po, mga kaibigan, ay hindi po sila marunong gumalang, no? Sa patay. Wala po sa kanila yung respeto. Hindi po nila alam ang salitang respeto. Yan po ang mga DDS. Hindi po nila alam kung paano rumespeto. Pero mga kababayan, ang gusto lang po ng mga DDS ay irespeto yung kanilang mga puon. Pero pag sasabihin mo na merong mga namatay, respeto, wala po sa kanila ang salitang respect. Anong ibig sabihin natin dito, mga kaibigan? Eto po. Okay. Meron po kasing isang video ng isang babae, no? Na DDS na kumakalat, mga kaibigan, at sad to say, nagbabiral po ang kanyang fake news, no? Ito pong ibig kong sabihin, mga kaibigan, ay yung kanilang, ang nagbabiral na video na ito ay yung kanilang pagpapakalat, mga kaibigan, tungkol sa pagkamatay ni David, the late Paulo Tantoco, Donnie Paulo Tantoco, no? So ito po yung namatay, no, na si Paulo Tantoco, no? So yan po ang ating pag-usapan. At titingnan po natin, mga kababayan, na yung fake news po ng mga DDS na to. Okay. So papakita ko sa inyo yung yung nag-viral, no? Nag-viral na video nitong isang babae na to, na talaga namang grabe, mga kaibigan, no? Na talagang sila po ay nagpapakalat ng fake news, no? Okay. So tingnan po natin, ha. Okay. Ito po na yan sa mga para sa mga kulang lagi ang tulog dyan o lagi nagpupuyat. focus. Now Lisa Tanas was released. It's called interim release using an extended immunity, but she needs to come back para harapin ang asunto. This is all about Paulo Tantoco's death. Hindi pa tapos ang kaso niya. Grabe, anong karapatan niya to use it? Yun ang extended immunity. Hindi naman siya binoto ng kaumbayan. Then yung interim release na. Pero dapat pa rin siyang bumalik dahil hindi pa tapos ang kaso. And I'm sure gumagalaw din ang undercover ng Tantoco family without her knowing. Hindi rin naman basta-basta ang mga Tantoco in terms of power. Sa bagay po naman. Kaya lang, ang mabigat kasi dito, kalaban nila is asawa ng Pangulo, ano? Kaya medyo mabigat din ito. Mabigat talaga. Okay? Money collections, hindi sila papayag na walang justice para sa anak nila. Kaya nilang labanan niya si Coca. It will take a matter of time. So, andyan na siya sa Philippines. We don't know when she needs to come back here dahil kailangan niya harapin yung asunto. Mahirapan siya to walk away with this case. Hindi na babayaran ng mga police, forensic scientists, prosecutors and judges dito sa Amerika. Hindi nila ipagpapalit ang mga license nila in the name of money. Diba? Yan. So, tingnan natin, mga kaibigan, na kitang-kita, mga kaibigan, ang fake news na pinapakalat ng babaeng ito. At kitang-kita, mga kaibigan, ang motibo na talagang pagsira kay FL Lisa Marcos sa kumpas ng mga gustong sirain ang first couple. Mga kaibigan, eto, unang-una, tingnan muna natin itong article, no? Okay. Babasahin natin yung article, no? Mga kaibigan, no? So ito, Manila, Philippines, the Tantoco family has maintained the dignity and silence, choosing to grieve privately
rather than engage in speculation surrounding the death of beloved son Paulo Tantocos ultimately passing. Despite efforts to politicize the death of the 44-year-old Zion, they have declined to comment, remaining focused on honoring his memory. So mga kaibigan, ang Tantoco family ay kilala ng mga business Zion, di ba? At si Tantoco, itong namatay mga kaibigan, sa pagkakaalam ko, siya ay isang heir, no? Siya ay isang tagapagmana. So, itong pamilya na ito mga kaibigan ay they try to stay away in the limelight ever since dahil sila po ay hindi political na pamilya. Sila po ay private citizens. So, hindi po sila mapolitika. Ever since mga kaibigan, wala kang makikita sa Tantoco family na namumulitika. Sila po, ang gusto po nila ay private life at talagang ang buhay na hindi magulo. Kasi aminin natin ang politika magulo eh. So eto po, no, their latest public statement, mga kaibigan, ng Tantoco family, their latest public statement thoughtfully express gratitude for the overwhelming support they continue to receive while inviting people to honor Paulo's memory. Your generous thoughts, prayers, and company have brought us comfort, and we truly appreciate each and every one of you, the family said on Facebook. Please continue to keep Paui in your prayers. Share your cherished memories with one another and celebrate the beautiful life lived. So, yung brother po ni Paulo ay kinumpirma na noong March 9 ay mga kaibigan, no, namatay na itong si Paui o si Paulo Tantoco, known for his significant contributions to Rustan's Commercial Corporation. Paulo served as Assistant Vice President for Administration, playing a crucial role in family's retail empire. He pursued his master in business administration, blah blah blah. So, pinakilala si Paulo, no? At ito po, he survived. He is survived by his wife, Malacanang Deputy Social Secretary Dina Arroyo Tantoco, and their 3 children, no? So, yung ito palang wife no ni Tantoco, no ni David Tantoco ay ni Paulo Tantoco, mga kaibigan, ay Malacanang Deputy Social Secretary, no? So, nasa kabinete po, no, ni Pangulong BBM. So, sabi po dito, regrettably, Paulo's sudden passing has been tainted by far-fetched and unfounded claims that have spread on social media. So sila po ay nalulungkot dahil po sa pinapakalat ng mga DDS tungkol po sa pagkamatay ni Paulo Tantoco at yung mga fabrication, no, ng mga aligasyon, mga kaibigan, na talagang pinagplanuhan ng mga DDS na to para sirain ang First Lady, ang First Family. Ang sabi po dito, these fabricated allegations suggest that First Lady Lisa Araneta Marcos was detained in Los Angeles due to her supposed involvement in Paulo's death. This falsehood further suggests that former President Rodrigo Duterte's controversial arrest by the International Criminal Court was orchestrated to divert attention from the First Lady. So mga kaibigan, ito yung sinasabi, no? Pina-fabricate nila ang story na to, mga kaibigan, na kaya daw pinahuli si Duterte sa ICC ay para daw ma-divert yung atensyon kay F. Elisa. Kasi si F. Elisa, di umano daw, ang sinasabi nila ay ikinulong daw sa US dahil daw dito na para daw mga cocaine. Pero malaking fake news yan, mga kaibigan. Dahil ayon na sa investigasyon, sabi ko nga mga kaibigan, inunahan pa nila yung pag-iimbestiga ng mga pulis.
Dahil nung chinek ko mga kaibigan sa website kung ano yung ipinamatay ni Paulo Tantoco doon sa hotel, mga kaibigan, ang nakalagay po sa record mga kaibigan ay deferred. Ano po ang ibig sabihin kapag deferred? Cause of death deferred. Ibig sabihin, pending po iyan kasi under investigation pa. How come na yung mga DDS na to ay alam agad nila na namatay daw dahil daw sa overdose ng droga? Mga kaibigan, wala talagang galang ang mga DDS. Ang babastos talaga ng mga tao na to na kahit yung pagkamatay ng isang tao ay kanilang ginawan pa ng mga fabricated stories na namatay daw dahil daw sa overdose ng droga. Mga kaibigan, at ang masama pa nito, mga kaibigan, sakot daw ang FL Lisa Marcos at nakulong daw. Mga kaibigan, grabe talaga ang fake news na pinapakalat ng mga DDS na to. Halang ang mga kaluluwa, talagang isinangla na nila ang kanilang kaluluwa kay Satanas para lang makagawa sila ng fake news, para lang magkapera sila at gumawa sila ng fake news kapalit ng pera, mga kababayan. Ganyan, halang ang kaluluwa ng mga DDS na to na nagpapakalat ng fake news na ito. Biruin mo mga kaibigan na nung si Ate Elisa dumating dito no sa Pilipinas March 10. March 10 dumating na si Ate Elisa, mga kababayan. At March 11 umattend siya ng Girl Scout of the Philippines at nag-donate. At pagkatapos niyan may mga nakita no na nag-live go negosyo, naka-live nandun din si F. Elisa. Pero anong sinasabi ng mga DDS? Ay, hindi yan totoo. Ay, ano yan, replay yan. Ay, matagal na yan. Tapos nagpo-post si F. Elisa sa kanyang page. Sasabihin, ay, edited yan. Ay, matagal na yan. Grabe mga kaibigan. Tapos nung nakita si F. Elisa sa event, sa Pasig, no? Doon sa Pasig Bigyan Buhay Muli, sa event ni Abel Bacudio. Anong sabi ng mga DDS? Ay, hindi naman totoo yan. Ay, ano yan? Ay, hindi naman live yan. Grabe mga kaibigan yung mindset ng mga DDS. Kultong-kulto kung ano yung sinabi ng mga influencer nila at ng mga puon nila, yun lang talaga ang kanilang pinapaniwalaan. Wala silang pinapaniwalaan na mga tunay na mga data, tunay na mga story at tunay na mga balita. Wala silang pakialam sa mga tunay na balita at ang pinapakialaman at pinapaniwalaan lang nila ay ang kanilang mga fake news na mga influencer katulad na lang ni Maharlika. Grabe mga kaibigan ang ginagawa ng mga DDS na to. Kaya talagang sila talaga ang panggulo sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay maayos under sa pamumuno ng ating Pangulo, pero dahil merong mga DDS, kaya tayo dito nagkakagulo. Dahil ang isa lang ang kanilang gusto, talagang sirain ang ating Pangulo, ang first couple, dahil sa matinding galit, sa matinding inggit, at sa matinding pagkagamit sa pera at gahaman sa pwesto sa Malacanang na gusto nila na iluklok muli ang kanilang mga puon para happy-happy na naman sila sa kanilang mga ginagawa na pagpapayaman, pagnanakaw at mga iba pang mga illegal na mga gawain. Tuloy-tuloy ang pugo, tuloy-tuloy na naman ang kanilang mga pagpapasasa sa pera ng China at kung ano-ano pang mga illegal na mga gawain, mga smuggling na mga illegal na substances at iba pa. Yan po ang dahilan kung bakit sila ay nagpapakalat ng mga fake news dahil gusto nila natanggalin ang ating Pangulo at palitan ng Duterte muli. Gahaman po sila sa kapangyarihan. Yan ang reason kung bakit, guys, 3 decades na sila sa Davao. Di ayaw nilang bitawan, 3 dekada na sila sa Davao. Hawak nila lahat mga kaibigan, pati mga kapulisan. Kaya galit na galit sila kay Secretary Benhur Abalos nung pinapalitan ang kapulisan, galit na galit sila dahil gusto nila na yung mga kapulisan ay ginagawa lang nilang private army nila at sunod-sunuran sa kanila katulad ng nakita ninyo doon sa video ni Pulong Duterte na kung saan ang mga pulis ay nanonood lang sa kanya habang sinasaktan niya yung bugaw. Ganyan po. Kaya nga sabi ko, di ba, hindi titigil yung impunity, yung pagmamalabis
kung meron tayong mga kababayan na hindi marunong bumoto at mga kababayan natin na mga may utak kulto. Diba? So mga kaibigan, tuloy natin na. So, Malacanang has categorically denied these allegations with Palace Press Officer Claire Castro. So, nabasa niyo na to, no? Yung na-deny po ni Palace Officer Claire Castro yung tungkol dito sa pinapakalat ng mga DDS na to. Pero mga kaibigan, ang pinakamahalaga dito, no, ay isang DDS na si Ferdinand Topacio, isang lawyer. Kilalang kilala si Ferdinand Topacio na isang lawyer. Siya po ay isang DDS. Kilalang kilala yan na DDS, tagapagtanggol ni Kibuloy, tagapagtanggol ng mga sangkot sa Pogo, di ba? Yung mga inimbestigahan sa Pogo, tagapagtanggol ni Bantag, tagapagtanggol ni Tibes, tagapagtanggol ni Duterte, tagapagtanggol ng mga Dutertes. DDS yan, si Ferdinand Topacio. Pero ano pong sinabi ng lawyer na si Ferdinand Topacio? Ito po ang sabi ng lawyer na to, na si Attorney Ferdinand Topacio. Ito po ang sabi niya, no? Take note, DDS ito. DDS po, si Ferdinand Topacio, no? Pero ano pong sabi niya? Lawyer Ferdinand Topacio took to X, formerly Twitter, to call the respect and decency, emphasizing that Paulo and his family should not be dragged in baseless political narratives. Oh, di ba? Sunog na sunog ang mga DDS. Kasi diehard DDS yan eh. Si Attorney Ferdinand Topacio. Pero siya mismo ay sinasabi niya na irespeto niyo. Magkaroon naman ng decency. Irespeto naman. Dahil deserve ng Tantoco family na manahimik at maging tahimik yung kanilang pag-breed, yung kanilang pagdadalamhati kay Paulo na namatay. Deserve nila yan dahil sila ay private na pamilya. Hindi naman sila politically. Appointed lang yung asawa niya, pero hindi sila political, hindi sila tumatakbo sa kung anong seat sa gobyerno. Kaya deserve nila na igalang din, irespeto niyo naman yung kanilang pananahimik, di ba? At itong sabi niya, no, emphasizing that Paulo and his family should not be dragged into baseless political narratives. Huwag niyo daw itadrag sa mga baseless political narratives na yan. Na kesyo, namatay dahil nag-overdose ng drugs. Kung titingnan mo naman kung titingnan mo naman yung report, police report, cause of death, deferred. My God, marunong ba kayo umintindi? Cause of death, deferred. Bakit sinasabi ng mga DDS vloggers na cause of death daw, overdose daw sa drugs? My God! Mga DDS wake up! Mga DDS eto wake up! Gumising kayo! Niloloko kayo ng inyong mga vloggers, ng inyong mga influencer, inuuto kayo, nagpapauto naman kayo, nagpapaloko naman kayo. Binigyan kayo ng Diyos ng utak para mag-isip kayo ng matino, mag-research kayo at manimbang kayo kung ano ang tama sa hindi. My God, binigyan nga kayo ng utak ng Diyos. Pagkatapos, kung ano lang sabihin ng influencer nyo na, ay namatay sa overdose, ay naniwala agad kayo. Sabihin ng mga influencer, ay nakulong si FLB, saan naniwala agad kayo? Ano kayo? Bugok. Yan ang tawag sa inyo, bugok. Diba? Kasi naniniwala kayo. Kayong ito, kitang-kita, May nagtanong pa, bakit nanahimik si bakit nanahimik ang palasyo? Bakit nanahimik si F. Elisa? My God, kailangan ba lahat ng pupuntahan nilang burol ay ipopost nila? Kailangan ba lahat ng mga taong namamatayan na cabinet members o malapit sa kanila, kailangan pa ba na i-post nila sa kanilang mga social media? Kaya nga sabi ng family, bigyan daw sila ng katahimikan na hayaan na lang daw sila na mag-grieve sila ng tahimik. My God, mga DDS, wake up!
masasabi ko sa mga DDS, ayusin niyo naman yung naratibo niyo. Yung kapani-paniwala. Biruin mo ha. Uulitin ko. Kasi namatay daw si Paulo Tantoco, namatay daw sa overdose sa droga. Pero nung tingnan mo naman yung yung website, police report sa Amerika, cause of death deferred. How come na yung cause of death deferred pagkatapos yung mga DDS sasabihin cause of death overdose daw ng drugs? My God! Posible ba yan? Kaya may data eh. Cause of death deferred. Ibig sabihin nakapending pa yan. Diba? At malamang sa malamang, kung inuwi ka agad ang bangkay ni Paulo Tantoco, malamang sa malamang na ang nag-investigate niyan ay ang Pilipinas. Kung inuwi agad ang bangkay. My God, yung pamilya nga eh. Alam niyo ba kung sino ang kasama? Kasama niya ang anak niya. Si Paulo Tantoco, andun ang anak, ang mga anak niya, nandun ang misis niya. Sasabihin niyo, na-overdose sa droga. My God! Matuto naman kayo gumalang sa patay. Sa bagay, yung mga Pilipino nga, pinagchuchugi ng ponyo eh. 30,000, pinagchuchugi. Tapos, ang kawawa pa nito, yung mga biktima. Yung pamilya ng mga biktima, binubuli ninyo. Biruin mo ha, sila na nga ang namatayan ng anak, ng asawa. Sila na nga ang namatayan. Binubuli nyo pa, mga DDS. Grabe ang ginagawa nyo ha. Tapos sasabihin nyo na hindi totoo ang 30,000 na EJK. Binubuli nyo pa yung mga pamilya ng biktima. Nasaan ang kaluluwa nyo? Ibinenta nyo na talaga yung mga kaluluwa nyo kay Satanas. Kasi yung mga mindset nyo, the way na mag-isip kayo at yung puso nyo, wala kayong puso para makiramay sa mga nabiktima, para makiramay sa mga pamilya ng nabiktima. Ang ginagawa ninyo ay inyo pang binubuli ang mga biktima. Inyo pang binubuli ang mga pamilya ng biktima ng EJK. Instead na makiramay kayo, binubuli nyo pa ang mga biktima ng EJK. Wala talaga kayong mga respeto sa patay. Diba? Yan ang katotohanan. Diba? Tingnan nyo ha. Tingnan nyo yung mga posts. Ako nga lang eh. May mga posts ako ng pamilya ng EJK. Umiiyak. Humihingi ng hustisya. Anong mga comment nyo mga DDS? Ay, dapat lang na matsugi yung anak mo kasi adik yan. Ay, hello, kayo pang nambubuli. Sana lang hindi bumalik sa inyo yung mga ganyan. Sana lang hindi mangyari sa inyo yung mga ganyan na kayo naman ang bulihin habang namamatay ang inyong mga pamilya. Para maramdaman nyo, maranasan nyo na ganito pala ang feeling. Patay na nga ang pamilya, binubuli nyo pa yung patay. My God, mga DDS. Wala talaga kayong moral values. Wala talaga kayong values. Eh, sa bagay naman kasi, yung poon ninyo, minumura na ang Diyos eh. Stupid God daw. Sabi pa niya, maniwala ka? Diyos daw, nagpapako sa krus. Maniwala ka? Ako hindi maniwala. Sabi ni Duterte yan. Paano kasi, vice-presidente siya ng impyerno, habang yung anak naman niya na si Inday ay presidente ng impyerno. Kaya wala kayong mga respeto sa mga patay. Diba? Wala kayong respeto sa patay, wala din kayong respeto sa pamilya ng mga namatayan. Sana lang hindi bumalik sa inyo yung mga pinagagagawa nyo sa mga pamilya ng EJK. Okay, mabalik tayo dito sa ating topic. So ito malinaw na malinaw. Kahit si Ferdinand Topacio, na isang DDS na lawyer, ang sinasabi niya, tigilan niyo daw, no? Tigilan niyo itong family Tantoco. Tigilan niyo. Please spare his family further grief. Topacio wrote, I've known him for a long time. He's not like that.
Kilala daw niya si Paulo Tantoco ng napakahabang panahon. Hindi daw siya ganon. Hindi daw siya ganon na katulad ng sinasabi niyo na nagdodroga. Ano na mga DDS? DDS na lawyer itong nagsasabi dito, si Ferdinand Topacio. DDS yan. Siya mismo ang nagpapatotoo. Ano na, mga DDS? Magbago na kayo ng ugali niyo. Magbago na kayo hanggat hindi pa huli ang lahat. Magbago na kayo, mga DDS. No? Para naman, pag kayo naman ang namatay, ay tanggapin kayo sa langit. Kasi ang sasama ng mga ugali niyo, nagtatanim kayo ng mga intriga, nagtatanim kayo ng mga ebidensya, kahit hindi naman totoo, magbago na kayo. Para naman, kahit paano, tanggapin kayo sa langit. O sige, yun lang muna. Tumumuli si Admin Rich, fight fake news, expose the truth. Bye-bye! God bless us all.